good evening. Welcome back sa ating channel. So may dala tayo ngayong pagkain ng mga birdie natin. Pakain na sila kanina. So yung ginamit namin, yung mga fresh na mga nuts. No, yan yung ibang tawag niya. Kalimutan. So ayun yung pinapakain. Binababad ng overnight o ilang oras. Tapos pag lumambot na yung mga nuts o greens, pwede nang ibigay sa kanila. So, bukas na itong mga ibang pagkain. Ito, ganito yun. Bigay na natin ito kasi nagsawa na sila siguro. Meron naman pala lahat na. So huwag na yan. So, ito si Crystal and Jewel. Tapos ayun naman yung mga Indian ring neck natin. Yung mga kanya-kanyang pangalan niya sila. So ayan, chine-check ko yung mga basta kaya tayo active pa rin tong mga bees natin dito. So nakagawa na ako nung nakaraan ng mga isa pa lang pala, isang bahay ng bees natin na box nga sa baba. So next week gagamitin natin yun kung hindi masyadong busy. Magta-transfer na tayo ng mga Paralive to the box. Ayan. So ngayong araw nga na ito, na may mga tanong rin sa ating Facebook page sorry, about dun sa mga langgam daw. Ayun yung problema nila, langgam sa kanilang mga medium. So ano daw ang pwedeng gawin, kung pwede ba daw tanggalin yon or hayaan lang. Usually naman walang masyado nagiging problema yung langgam, pero kung masyado na silang marami at doon na mismo yung tumira yung langgam sa inyong sa inyong planter o sa ilalim ng inyong halaman, nangyayari niya, nagdadala na rin sila ng mga alaga nila. Ano ba yung alaga ng langgam? So kung i-research nyo, ang mga langgam masisipag sila na may sarili-sarili silang parang mga alaga, no, livestock na mga insect rin na kinukuha nila ng mga sweet na liquid, no. So isa doon yung aphids at yung iba pa ay powdery mildew, no. Parang aphids yun na may armor na powder, no. So ang ginagawa nila doon, pag nakakakain yung aphids pati na rin yung powdery mildew ng plant, no, yung katas ng plant, dagta, no, ang end product nila yun pagka nilalabas nila ay parang nectary. So matamis yun, kaya ayun ang hina-harvest ng mga ants. So ayun ang hindi dapat, no. Ang ants okay lang, pero pagka nagdala na sila ng mga kanilang alaga na yun nga, aphids, powdery mildew, minsan ano pa, yung may mga armor like yung scales, wag nyo nang hayaan na ganon. So ano ba talaga, hayaan lang ba or alisin na? Kung gusto niyo wala masyadong problema, alisin niyo na lang, no. Pero kung tolerable at kaya niyo namang i-maintain na hindi sila magbahay doon, marami kasi pwedeng gawin para hindi magbahay sa inyong mga paso yung mga langgam. Isa na doon yung pagwa-water tray regular, no, ng regular. Pangalawa, yung regular din na every 3 months for 2 months, no, isa-submerge nyo yung buong plant, buong paso. Paano nyo gagawin yon? So let's say etong halaman na to uli, ano, gusto mo siyang isubmerge, ang gagawin mo lang, kukuha ka lang ng isang, let's say, planggana like this, no. Lalagay mo dyan yung paso mo, lagyan mo ng pabigat to, pwedeng lagyan mo ng bato or any metal na pwedeng pabigat sa kanya na hindi siya lulutang kapag nilagyan mo na ng tubig. Pero make sure hindi ganito kadumi yung tubig nyo, ha. Dapat pure na rainwater or distilled water. So pag mabigat na yan, pwede nyo pahiga rin pala para hindi siya pwedeng paganto yung pwesto, tapos dyan mo nalagay yung pabigat, no. So ang mangyayari nyan, pagka nilagyan mo ng water, dapat makover talaga yung plant as in, tas eto nakalubog. Kapag nailubog nyo na at wala na kayong makitang posibleng lumutang yung paso, ano, at yung halaman,
No, hayaan nyo na siya sa loob ng 1 hanggang 3 oras. O kung gusto niyo naman overnight para masigurado kayo. O, pag ginawa nyo yon, pagkatapos nyo gawin yon, ay ang gagawin nyo ay didiligan nyo. Better kung imimis nyo ng wagas. Alam nyo na yung wagas, di ba? Dilig na marami. So, pag diniligan nyo yan, mawawash na yung mga parang alikabok ba ang tawag doon? Impurities ng water galing sa medium. Kasi mapupunta yun sa halaman nyo eh. So, pag diniligan nyo, mawawash yung halaman. Para lang kayo nagugas ng pag dito gulay. Pero syempre, hindi nyo hahawakan yung halaman para hindi siya ma-stress. So, ano nyo lang, imimist nyo lang. May pressure ng konti yung tubig na para malinisan yung halaman. After that, i-acclimate nyo ulit bago nyo ipulsan. So, nakakatulong yon para mawala yung peste sa halaman at sa medium. So, ayun ang pwede nyo gawin. Ginagawa namin yon kapag may mga peste yung halaman namin. Pero kung gusto nyo naman, pwede nyo gawin, i-replant nyo na lang, ibabad nyo lang yung halaman, no? Or isubmerge nyo lang yung plant. At tapos yung medium, baguhin nyo na. No? So, ganun. Maraming paraan para matanggal yon. Isa na rin yung sabi nga nung isa, sabi ko, kung ayaw mo naman, kasi mag-close yung traps, no, kapag kasi submerge mo. So, anong pwede mong gawin para hindi mag-close? Lagyan mo na lang ng Star Kill G. Yung Star Kill G ay yung systemic pesticides, no, na kulay red. Meron tayo niyan dito, hindi ko na ilalabas. I-research nyo na lang kasi hindi siya medyo toxic yung mga systemic pesticides. Although yung Star Kill G mas mild siya kumpara sa Puridan o Puridan ba yun? Basta meron siyang ibang mas grabe na systemic, very cancerous talaga, pero ayun yung ginagamit ng iba sa mga kumbaga yung industrial level na marami na talagang tanim. So ayun ang ginagamit nila, commercial use industrial. So anyway, so isa yon sa paraan para matanggal mo yung ants, no. Actually, kahit tanggalin mo yan, babalik rin naman yan. Pero no, ganun talaga, no, nag-alaga ka ng halaman eh. So kung gusto mo i-maintain talaga yan, ayun yung mga steps para maalagaan mo na maayos. May mga ibang halaman na kahit na hindi mo na tanggalin yung ants, tulad na lang halimbawa na itong Nepenthes na nasa harapan natin. Itong Nepenthes na to, ang kaibigan niya talaga ay antique, no, or langgam rin, no. Ang napindot ko yung record button. Anyway, ang ginagawa ng langgam, no, kumakain siya ng nectar or yung sweet na nectar doon sa lead, no, at sa pang ng halaman na to. Kapag nakakain na yung ants, minsan nahuhulog yung iba sa kanila sa pitcher at nagiging pagkain naman sila ng pitcher plant. At give and take lang, no, mas marami yung nakakaligtas kaysa yung nahuhulog. Pero enough yun para masustain yung nutrients na kailangan ng halaman na to. So ganun yung kumbaga kanilang relationship, no, nung langgam at netong Nepenthes. May mga ibang halaman na hindi natin gusto laging may langgam. At very alarming kung sakaling may mga langgam kayo makikita. Tulad na lang pagka Venus flytrap. Venus flytrap kasi pagka may langgam, at lagi nyo nakikita may langgam sa Venus flytrap nyo. Malamang sa hindi, mayroon na yan sa ilalim na bahay yung langgam. At kapag tumagal-tagal pa, magdadala na yan ang alaga nila sa bahay nila. At ayun na rin yung isa sa mga dahilan kung bakit ka magre-replant at mag-change ng medium ng paulit-ulit. So kaya ako diniscuss rin to kung ano yung mga dapat nyong gawin. So ayun lang yung tatlo: pagsasubmerge, pagwa-water tray, at paglalagay ng pesticides. So ayun, no? Pagka wala namang bahayan dito, hindi naman yan pupunta dito. Nangyayari lang yan kasi wala silang mapuntahan na iba. Pero kung may iba silang makakainan yung langgam, hindi naman pupunta yan dito sa atin, sa mga Venus flytrap natin. Sabihin lang sa lugar ninyo, ayun yung malapit, ayun yung source, no, ng pagkain ng mga langgam, kaya sila nandyan sa inyo. So dati problemang malaki ko rin yan, pero papansin ko ngayon wala na sila dito sa taas, sa baba na sila. Ewan ko ano nangyari, bakit umalis sila. Meron pa rin pero hindi na ganun karami. Siguro nung nag-alaga ako dito,
ng mga ants or antek na yun malalaki na yun sa ordinaryong itim na langgam na mabibilis. Yung napasama dito kasama na itong mga bisko, may napasama dyan ng mga grupo ng mga langgam. Inalagaan ko lang sila dito sa taas dati. Nung nandito sila sa taas, umalis yung mga itim. Ewan ko, baka takot sila dun sa itim. At takot sila dun sa malalaking antek, yung mga itim na langgam. Pero kung wala na rin dito yung mga antek, hindi naman na bumalik yung mga itim ko na mga, para sa akin, peste sa akin yun, mga itim na langgam. Kasi sila yung mahihilig magdala ng mga peste. Yung itim na mabibilis, ayun, diyan kayo diyan kayo maging concern. Kasi yung mga pula, tsaka yung maliliit na langgam na pula, hindi sila nagdadala ng peste karaniwan. Mapatay pa sila ng mga insekto. Pero yung itim, ayun yung problema ko dito dati. So yun, ganda na itong mga natin, Venus flytrap. Ay, may pupunta pala dito mamaya, yung isang college sa Parañaque. So sila yung bumili rin ng isang tray natin dati, ngayon bibili daw sila, hindi ko alam kung ilang piraso. So kaya rin ako umakyat dito, natimbrehan ako ng asawa ko, sabi, uy, bumuka na yung iba pang mga flowers. Okay, sige, pollinate ko na yung iba. Kasi yung iba daw nag-close na, ibig sabihin noon, possible na successful na yon, or maaring nag-close lang kasi ginalaw natin ang ginalaw, pero hopefully successful na nga, no? So ayan, magpo-pollinate na muna ako ha, at maaring mag-record rin ako ng video about this day 4 na natin ng pagpa-pollinate. At ito naman parang day 3 or day 2, no, ng pag-transfer natin ng bag, itong mga helianthera natin, at mukhang wala namang wild reaction sa kanila, maliban dito sa heterodoxia natin na dati pang medyo nag-struggle. So, dahil nagilid sila, ay parang medyo walang alin to. Pero hopefully kahit may isa lang talaga na tumuli dito, masaya na ako Hindi ko inahangad na maraming mabuhay kasi nga ito yung halaman na napunta sa akin na may peste pala. Hindi ko naman sinisisi yung nagbigay sa akin, binigyan ka lang, choosy ka po. Responsibilidad natin yan na naka-receive ng plant, bigay man or bili natin, na i-check muna bago mo ihalo sa mga halaman mo yung may mga plants na na-acquire mo, no? So yan. Pero hoping pa rin talaga ako na tumuloy pa rin yung heterodoxia natin. Yun lang muna. God bless and bye bye.